Kapitan, bakit kaibaga ng pagtatwa at hindi tulingan? Koma espera pa? May mababa ang bahangin nyo, Tonya Victorina. Wala namang magandang lawas sa Las Filipinas, Estela de la Indies. Ang lunas ng problema ay nakapagaling. Kumuha ng isang tuwid na kanal mula sa Lawa hanggang Manila. Sa madaling sabi, pagbukas ng bagong ilog at sarahan ang dating ilog pasig nito. Isang panukala natin. Ngunit Ginoong Senyor, malaki sa salapi ang mga gastos. Pwes, sumera, gamitin ang mga bilanggo. At kung hindi sapat, gamitin ang mga taong bayan sa palitang paggawa. At kung hindi sapat, ay gamitin ang taong bayan sa sapalitang paggawa. Ngunit maaaring magbunga iyon ng paghihimagsik. Nang ulit na ang nanghihimagsik dahil sa sapilitang paggawa ng lupa nito. Ito hindi na mangyari ulit, Padre Salvi. At pwede bang ipigil niyo ang pagpapagit ng mga kahalangan? Ano naman ang halaga ninyo, mga praile, sa bayan ito kung magkaroon ng himagsikan? Porket malapit siya sa kamahalan, kumakaasta, akala mo kung sino, walang utang na loob. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Hindi ko akalain na kayo at sa Senyor Simon ay iisa lamang pala. Narinig po mula kina Padre Florentino at Kapitan Basilio na ikaw na po ang tagapayo sa Kapitan General. At to pa rin ang sapilitang paggawa. Ano na ba ang nangyari sa taong dati kong hinahanga? Hindi ako ang dating mong kilala. Ginagamit ko ang pag-iisip na mas lalo kayong maghirap upang matuto kayong maghimasik. Ngunit Senyor, ilang taon na lang at ako'y magiging sertipikadong doktor na. At ang hiling lang naman namin nila, isagani, ay matupad ang pinapangarap ng ating mga kababayan, kagaya na lamang ng pagtataguyod na pagtuturo ng akademya sa wikang Kastila. Nagbibiro ata kayo. Bakit sinusulong ninyo ang Hispanismo? Tandaan niyong hindi patayan sa pag-unlad ng bansa ang pagsasalitang ng wikang Kastila. Sapagkat ang hindi nagmamahal sa sariling wika ay ang isyang wawasak sa kanyang sariling pagkakakilala. Pag-iisipan na muna mabuti ang mga binanggit ni Dr. Basilio bilang lang akong dadaluan. Nais kong ipabatid sa inyo ang pagsasang-ayon namin sa pagtayuan ng Akademya ng Wikang Kastila. Umaasa kami sa mga mag-aaral sa paggawa ng mabuting dignidad at hindi lang para sa tao, ngunit para sa bayan. Anong sadya mo at narito kayo, Isagani? Naparito po ako para makiusap tungkol sa aming panig, Ginoong Pasta. Kung tungkol yan sa pagtatayo ng wikang Kastila, ay payo kung huwag na lang tayong makialam. Hindi naman po namin nais na malagay kayo sa kagipitan, Ginoo. Paumanhin, hindi pa rin ako pumapayag. Ito'y masyadong peligroso. Senyor Simon, ngunit ako'y nalulugi pa. Kung gayon ay papatago ko sa iyo ang aking armas upang mabawasan ang inutang mong salapi. Huwag ka na mag-aalala at ako na ang bahala. Sinta ko, huwag mo na akong alalahanin ka. Hindi pwede aking sinta. Kailangan mong makalaya. Huwag kang mag-alala at gagawa ko ng paraan. Palalayain kita. Ipapaliwanag ko sa... Huli, hindi ka rin nila pakikinggan. Pero kailangan nating subukan. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako. Palalayain kita, Basilio. Padre, may bisita.
Magandang araw mo, Padre. Oh, pobre senyora, mabinati. Pagpasensyahan na po ninyo ang aking pang-aabala. Ngunit kailangan ko po ng kaagarang tulong ninyo, Padre. Siya. Ano ang aking maitutulong? Ang nobyo ko po, si Basilio. Kasalukuyan po siyang nakakulong ngayon. Ngunit alam ko po na napagbintangan lamang po siya. Padre, desperado na ho ako. Kailangan ko po ng tulong niyong palayain siya. Abay, maaari kitang matulungan. Susulatan ko siya sa alferes at bukas, pagsikat ng araw, makakalaya na siya. Maraming salamat po, Padre. Oh, Diyos ko. Kahit ano para sa aking pobreyana, sumunod ka lang sa akin at matutupad lahat ang... Padre, bitawan niyo po ako. Bitawan niyo po ako, Padre. Hindi ko ibibigay ang lupa namin. Hay naku kang bata ka. Ano bang itinuro sa inyo sa bahay nyo at hindi ka marunong magdasal? Sinta ko, Sino pa bang tatanggap sa isang babaeng marumi na katulad ko? Pasensya ka na, Isagani. Pinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig, ngunit kailangan kong mag-asawa ng makakabuhay sa isang babaeng katulad ko. sasama ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, iyan ba dinamita? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinikis, mga kasawiang naiambak at mga mapang-aapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. At ako, Senyor, ano po ba akong gagawin? Ikaw ang namamuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil nandoon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugod. Isang malaking talo paan na hinihintay sa adversary. Kaya mag-ingat ka kasi. Magandang gabi, Binibini. Magandang gabi din sa iyo, Senyor Simeon. Nais kong pagbati sa bagong kasal. Sana ay sapat ng regalong ito. Maraming salamat sa iyong pagdalaw, Senyor Simeon, at sa magandang lampara. Ngunit, hindi ka ba talaga sasali sa kainan mamaya? Kung pwede lang, ngunit ako ay maraming importanteng dadaluhan pa. Kaya, ako ay maauna na. Naway ang gabi ang iyong kasaya. Tapos na ang pagtataya. Oh, Senyor Simon, ba't ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Isagani, huwag ka nang tumuloy pa. Hindi maaari, kaibigan. Kailangan ko pang makita si Paulita sa huling pagkakataon. Makinig ka na mabuti, Isagani. Manita Salfares. Juan Crisostomo Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra? Esto es imposible. Siya ay isang filibusterong patay na. Balik niyo ang ilaw! Pronto! Magnanakaw!
Senyor Simon, saglit lang at ako'y tutawag na magagawa. Sandali. Nangyari na ang dapat mangyari. Anong ibig sabihin mo, Senyor Simon? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mahuli at makulong. Padre, ang tunay kong pangalan ay Juan Crisostomo Ibarra. Gusto ay pinagplano natin lahat kasi galit-galit ko sa noon nangyari sa mga paghisik, sa pagwawasik at pag-ibig namin ni Maria Clara. Naalala ko tuloy ang matamis na pagsinsintahan namin ni Maria Clara. At kay sakit na maktuklasan na siya ay namatay sa kumbento nang hindi ko man naliligtas. Hindi man magkasama aming huling hininga. Ngunit alam kong hahanapin namin ang isa't isa. Kung papalarin ay sana sa susunod na kwento, kami ay magiging masaya. Ang kayamanan ay kumakatawan sa kasakiman na isa sa mga bisyong sumisira sa ating bansa.